Mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Isang sembreak na hindi malilimutan. Sa isang iglap ay nasira ang mga pangarap ni Joanna. Mas matindi pa ang pangyayaring ito kaysa sa pag-iwan sa kanila ni Nanay Nelia noong bata pa lamang siya at ang kanyang kuya Jimmy. Naligaw siya ng landas. Kahit ang kasintahan niyang si Liam ay tinalikuran niya. Ngunit sadyang marunong ang Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may parabang isang kumpas na bumago sa masaklap na tadhana ni Joanna. At ito ang nagdulot sa kanya upang buksan muli ang kanyang puso sa isang tunay na pag-ibig. Samahan ninyo ako mga kabarangay sa isang lamang storya ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa inyong paboritong Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, isang pinagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng Barangay Love Stories. Nakakatuwa po marinig ang mga story ng buhay ng ating mga kabarangay na kinapupulutan ng inspirasyon at aral. Napagpasyasahan ko pong sumulat sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang napakagandang himala na nangyari sa aking buhay. Noong mga panahon na akala ko ay tinatahak ko ang nararapat na landas para sa mga tulad kong pinagkaitan ng swerte, may mga taong ibinigay ang Diyos para akayin ako sa tamang landas. Opo, Papa Dudut. Tulad marahil ng marami sa inyong mga tagapakinig, dumating ako sa point na sumuko na ako sa paglaban sa mga hamon ng buhay. Bakit ko pa kakalabanin ng Diyos na tuwang-tuwa sa tuwing pahihirapan niya ako? Madalas kong tanong sa aking sarili. Sa mahabang panahon, Papa Dudut, isang malaking kalokohan na para sa akin ang kasabihang habang may buhay, may pag-asa. At ayaw ko nang dumating ang bawat umaga dahil alam kong magiging isang mahabang araw lang yon para sa akin. Marahil ang isa sa mga fulfilling day ng aking buhay. Yan ang nasabi ko habang nag-aayos sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon, sasariwain ko ang aking nakaraan na may saya sa aking puso. Pagpapatuloy ko. Jo, ready ka na? Tanong ni Kuya Jimmy. Ready na kuya. Do you think magagawa ko ng maayos ang task ko ngayon? Tanong ko. Maging totoo ka lang, Jo. Tandaan mo, hindi ka mapipili kung hindi makabuluhan ang ibabahagi mo ngayon. Sabi ni kuya habang palabas kami ng bahay. Salamat kuya. Nakangiti kong sabi sabay hilig sa kanyang balikat. At noon ay nagsimulang bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari sa aking buhay. Jo, ano ka ba naman? Pagsasaing lang, isablay ka pa. Madalas nasambit ni Kuya Jimmy sa tuwing masusunog ko ang sinaing. Napaka-inutil na nga ni tatay, pati ba naman ikaw? Galing ako sa trabaho, pagod sa biyahe, tapos eto. Lahat na lang ba dapat ako ang gumagawa? Kapag ako napuno, ilalayasan ko talaga kayo. Paglilitan niya ni Kuya. Pasensya na po kuya, ginawa ko po kasi yung project ko Pasahan na po kasi bukas. Minsan kong sagot. Madalas akong matarayan ni Kuya Jimmy pero alam kong dahil lang yon sa pagkapagod niya, hindi lamang sa trabaho kundi pati sa buhay na meron kami. Huwaran siyang panganay na kapatid. Ginagampanan niya ang role na dapat ay si Tatay Jimeno ang gumagawa nang iwanan niya kami ni Nanay Nelia. Sa murang edad ay naging responsableng anak at kapatid si Kuya Jimmy. 6 na taon pa lamang ako noon, Papa Dudut. Nang isang umaga paggising ko ay nakita ko si tatay na nakadungaw sa bintana habang umiiyak. Sa tabi niya ay 3 bote ng alak. Pagbangon ko ay siya namang tawag sa akin ni Kuya Jimmy para mag-agahan. Nasaan ang nanay kuya? Tanong ko. Umalis na ang nanay Jo. Hindi mo pa maintindihan ang mga bagay-bagay kaya kumain ka na lang dyan. Baka mahuli ka sa eskwelahan. Sagot ni kuya. Simula noon na hindi ko na nakita si nanay. Hindi na rin ako nagtanong pang muli ng patungkol sa kanya at sa kanyang pag-alis.
Nagpatuloy ang buhay namin habang nakatira sa munting bahay kung saan ay tabi-tabi na kaming matulog ni na tatay. Datapwat iniwang kami ni Nanay Nelia, sinubukan namin ni Kuya na maging masaya sa simpleng buhay na meron kami noon. Pagdating namin sa function hall ay handa na ang lahat. Good morning, Joanna, Jimmy, pagbate ni Brother Ed. Good morning po, brother. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin na mag-talk ngayon. Sagot ko. Ready ka na ba, Joanna? Anytime pwede na tayong magsimula, sabi ni Brother Ed. Go na tayo, brother. Excited na po ako, sagot ko. At sinimulan ko na ang aking pagbabahagi. Jimmy, bilhan mo pa nga ako ng maiinom sa tindahan. Bilis! Madalas na linya ni tatay kay kuya. Tay, wala na po tayong bigas. Baka po pwedeng yun na lang muna ang bilhin natin. Gutom na rin si Joe Minsang sagot ni kuya. Halika dito, Jim. Pabulong na sabi ng tatay. Anong mas mahalaga sa'yo? Ang makakain ng kapatid mo o ang hindi kita mabugbog? Tanong ng tatay. Hindi na kumibo si Kuya Jimmy. Pagbalik nito ay may dala siyang alak at patago niyang inabot sa akin ng plastic na may lamang pinaghalong kanin at ulam. Hati na lang tayo dyan, Joe, ha? Bigay ni Manang Rosa. Pabulong na sabi ni Kuya. Ibibigay ko muna kay tatay ito tapos kain tayo, ha? Nakangiting sabi ni Kuya Jimmy. Naging ganito ang buhay naming magkapatid. Madalas na lasing si tatay kaya madalas din kaming nabubugbog ni Kuya Jimmy. Pero dahil dito ay naging matatag ang samahan naming magkapatid. At kahit hirap na hirap kami sa buhay, alam kong may patutunguhan kami ni Kuya Jimmy kung patuloy kaming magtutulungan. Marami nagmamalasakit sa aming magkapatid. At makakaahon rin kami sa hirap kung patuloy lang naming aakayin ang bawat isa. Jo, may trabaho na ako pero stayin ako kaya kailangan kitang iwan dito. Bukas sasama na ako kay Manong Ido, sabi ni Kuya Jimmy pag uwi ko mula sa eskwela. Pero kuya, paano ako? Isama mo na lang ako kung saan ka pupunta. Pagmamakaawa ko. Joanna, magpapatuloy ka lang mag-aral. Kaya ako ito gagawin para makapagtapos ka. Masyadong maliit ang kinikita ko sa pagkakargador Kapag sinuwerte ako, kukunin kita. Pero sa ngayon, tiis ka muna dito, sabi ni Kuya Jimmy. Alam kong hindi tama pero hindi ako natuwa sa desisyong iyon ni Kuya Jimmy. Para bang gusto lang niya akong iwan sa impyernong parehas naming kinakalagyan noon. Pero hindi ko siya napigilan. Umalis pa rin siya papadudot at nagpatuloy ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Hindi ako mahilig makipaghalubilo sa aking mga kaklase papadudot dahil focus ako sa aking pag-aaral. Alam mo, friend, sayang yung beauty mo Minsang sabi ni Flora. Ano bang beauty ang sinasabi mo dyan? Sagot ko habang sinasagutan ang essay homework namin. Kung marami lang nagkakagusto sa akin tulad sa iyo nako, ang rami ko ng boylets. Pagbibiro ni Flora. Tinigil ko ang aking pagsusulat at humarap kay Flora. Friend, maganda ka. Ako nga itong hindi marunong pumorma sabi ko. Maraming nagsasabing simple ang aking kagandahan. At hindi tulad ng ibang high school students sa aming eskwelahan, hindi ako mahilig maglagay ng makeup at magsuot ng mga sexy na suotin papadudot. Marami nga nag-aakalang tomboy ako Joanna, tawag ng maldita kong kaklase na si Eden. Anong problema? Tanong ko. Napakalandi mo, balak mo pang agawin sa akin si Francis. Patuloy na pagsigaw nito. Alam mo, wala akong pakialam sa inyo ni Francis at mas marami akong makabuluhan na dapat kong gawin kaysa mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Sagot ko sabay talikod sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo, sigaw ni Eden. Muli ko siyang hinarap. Huwag mong idamay dito ang nanay ko, gigil kong sabi. Bakit? Ayaw mong malaman ng iba na sumama ang nanay mo sa may asawa? Ang matindi,
Ninong mo pa sa binyag. Ikinakahiya mo na iniwan kayo ng nanay mo dahil malandi siya. Paghahamon ni Eden. Mas nilapit ko pa ang mukha ko sa kanya. Hindi ko alam yung kwentong iniimbento mo, pero kung sakali mang totoo, hindi ako tulad niya at hindi ako papatol sa kababawan mo. Sagot ko sabay talikod at lakad papalayo. Nang gabing iyon, Papa Dudut, ay hindi ko mapigil ang isipin ang mga sinabi ni Eden. Ipinagpalit kami ni nanay sa isang may asawa. Pinabayaan niya kami sa piling ni tatay para sa sarili niyang kaligayahan. Tanong ko sa aking isipan. Nang gabing iyon, Papa Dudut, ay hindi ko magawang umiyak. Mas nanaig ang galit ko kay Nanay Nelia. Dahil sa'yo, kaya ako naghihirap ng ganito. Dahil sa pagiging makasarili mo. Sa isip-isip ko. Iniwan ako ni Kuya Jimmy para sa mas maayos na trabaho. At iniwan ako ni Nanay para sa mas maayos na buhay. Ngayon, nag-iisa na lamang ako. Sa pagtungtong ko ng high school ay mas napapadala sa pagkagalit sa akin ni tatay. Kalimitan kasi ay kina Flora na ako dumidiretso matapos ang klase. Si Flora ang naging matalik kong kaibigan simula noong grade 2. Mabait siya at ang kanyang mga magulang. Joanna, huwag kang mahihiyang pumunta sa bahay ha. Parang anak ka na rin namin. Minsan sabi ni Manang Caridad, nanay ni Flora. Oo nga, Joanna. At kapag sinaktan ka pa ulit ng tatay mo sabihin mo sa amin at irereklamo natin yan sa barangay. Sambit naman ang tatay niyang si Mang Horacio. Naku friend, kung akong masusunod ipapabugbog ko yang si Mang Jimeno. Isang beses lang, makaganti ka lang sa mga pagmamalupit niya sa'yo. Pabulong na sabi ni Flora sa akin. Puro kakalokohan, Flora. Kaya pinapalayo na ako ni tatay sa'yo Maldita ka kasi. Natakatawa kong sagot. Palabiro si Flora, Papa Dudut. Kaya rin mas pinili kong makasama siya kahit kagagalitan ako ng tatay ay dahil nalilimutan ko ang masaklap kong katayuan dahil sa masayang disposisyon niya. Blessing ang pamilya ni Flora sa akin, Papa Dudut. Nang iwanan ako ni Kuya Jimmy ay silang nagsilbing sandalan ko. Hindi ko malilimutan ang pagmamalasakit nila sa akin. Joanna, bakit ginagabi ka? Saan ka naman nagpunta? Galit na tanong ni tatay. Mano po tay? Pasensya na po. May tinapos po kaming project ni Flora. Sagot ko habang tinitingnan ko kung may pagkain ba sa aming kusina para kay tatay. Flora naman hindi ba sabi ko sa'yo tigil-tigilan mo na yung pagsama mo sa kanya? Napaka-arte ng batang yan. Hindi ako magugulat kung isang araw mababalitaan ko na lang na buntis yan. Paglilitaan niya ni tatay. Mahilig pong mag-ayos si Flora, pero hindi naman po siya ganong klase ng babae. May pangarap po siya sa buhay at hindi po siya tulad ni nanay na mas piniling sumama sa may asawa. Nagulat ako sa aking mga sinabi. Hindi ko inaasahang lalabas yon sa akin. At naramdaman ko na lamang ang mabigat na kamay ni tatay sa aking mukha. Wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo ha. Hindi mo alam ang buong pangyayari kaya wag mo siyang husgahan. Sabi ng tatay habang patuloy akong hinahampas. Tinamaan ako sa braso, sa muka, sa ulo ng mga hampas niya pero sadyang naging manhid na ako, Papa Dudut. Dahil sa aking pagsalag marahil ay lalong nag-init ang ulo ni tatay kaya kinuha niyang walis tambo at iyon ang ginamit niyang pampalo sa akin. Kung saan niya ako tinamaan pero hindi ako natinag. Hinayaan ko siyang mapagod, Papa Dudut. Nang matapos siya, humiga na ako para matulog. Tumutulo ang luha ko noon pero hindi ako umiiyak. Over the years ay natutunan kong pigilan ang matinding emosyon. Ang lagi ko na lang iniisip sa tuwing matatapos akong saktan ni tatay ay makakagraduate rin ako. Kukunin ako ni Kuya Jimmy at tuluyan na kaming lalayo sa kanya. Iiwanan namin siya tulad ng ginawa sa kanya ng nanay. Dumating na ang araw ng pinakahihintay namin, Papa Dudut.
ang araw ng aking pagtatapos sa high school. Matutuwa ang kuya mo, friend. Darating daw ba siya? Tanong ni Flora. Hindi siya nagsabi pero sana makauwi si kuya. Miss ko na rin siya Sagot ko. Paano kung hindi siya dumating, si Kuya Jimmy? Sino ang aakyat sa stage kasama mo? Tanong niya. Si Mang Horacio na lang o si Aling Caridad. Alam mo namang ampun niyo ko Pabiro kong sagot. Hindi ko sinabi kay tatay na graduation ko na. Ayaw ko rin naman talagang pumunta siya at ayaw kong mapahiya sa aking graduation. Sana nga dumating si Kuya Jimmy mo. Sayang naman ang makeup ko Pabirong sabi ni Flora. Sabi ko na nga tamang landi ka kay Kuya Jimmy. Natatawa kong sabi. Ang gwapo kaya ni Kuya Jimmy at mabait pa. At subukan mong sabihin sa kanya, ako ang magdadala sa iyo kay Mang Jimeno para mabugbog ka. Pabirong pagmamaldita ni Flora. Jo, isang pamilyar na boses ang narinig ko bago pa man kami pumwesto sa aming upuan. Kuya? At paglingon ko ay nakita ko si Kuya Jimmy. Kuya, buti nakarating ka. Sabay yakap ko kay Kuya Jimmy. Pwede ba naman ako mawala? Sinumpa mo ako kung ginawa ko yun. Pabirong sagot ni Kuya. Nasaan ang tatay? Tanong niya. Kuya, kasi... Kuya, Flora po, naalala mo po ako? At biglang sumingit si Flora sa pagkakataong hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Kuya. Oo naman, Flora. Nababanggit din sa akin ni Joe ang kabutihan ninyo ng mga magulang mo sa kanya. Maraming salamat ha. Sagot ni Kuya. Ay, walang anuman po yun, Kuya. Kapatid na nga po ang turing ko dyan kay Joe Buti po nakarating kayo. Pagpapatuloy ni Flora habang iniipit ang buhok niya sa kanyang kanang tenga. Hindi pwedeng hindi ako dumating. Isusumpa ako nitong si Joanna Pabirong sabi ni Kuya Jimmy. Jo, nasaan ang tatay? Biglang baling niya sa akin. Pero bago pa man ako makapagsalita, naku Kuya Jimmy, hindi po niya sinabihan si Mang Jimeno. Singit ni Flora. Hindi na nagtanong pa si Kuya Jimmy, marahil ay alam na kasi niya ang sagot. Pagdating sa bahay ay inayos na namin ang pansit, tinapay at ilang pang pagkain na dala ni Kuya Jimmy. Wala ang tatay pagdating namin sa bahay, kaya naman kumain na kami. Kuya, isasama mo na ba ako? Tanong ko. Pwede naman, Joe. Kaya lang paano si tatay? Alinlangan ni Kuya. Kaya na niya ang sarili niya. Lagi lang naman niya ako sinasaktan Sagot ko. Pasensya ka na, Joe ha. Alam kong mahirap na iwan ka dito kaso hindi pa ako sigurado sa magiging buhay ko kaya hindi rin kita naisama. Sabi ni Kuya. Okay lang, Kuya. Isasama mo naman ako ngayon, di ba? Sagot ko. Gusto ko sanang makapagtapos ka ng kolehiyo Sabi ni Kuya Jimmy. Joanna, ikuha mo ako ng maiinom sa tindahan. Papasok pa lamang ng bahay ay galit na ang tono ni tatay. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita niya ang Kuya Jimmy. Oh, anong ginagawa mo dito, Jimmy? Gulat na tanong ni tatay. Napadalaw lang, tay. Nakahingi kasi ako ng bakasyon sa amo ko Sagot ni Kuya. Ganun ba? Mabuti naman at mabibilhan mo ko ng maiinom. Alam mo na, wala naman kasi akong aasahan dito sa kapatid mo Sabay turo sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon, Papa Dudot. Akala ko matatapos na ang paghihirap ko pero hindi pa rin pala. Akala ko iiwanan ko na ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Pero kung tutusin maswerte pa ako dahil kay Kuya Jimmy. Makakapag-aral ako sa kolehiyo. Okay na rin. Sabi ko sa aking sarili. Ang importante ay may pag-asa pang umayos ang buhay ko. 4 na taon na lang. Kayang-kaya para sa mga pangarap ko. At dumating na nga ang pasukan sa kolehiyo. For the first time, Papa Dudot, para bang nakahinga ako ng maluwag. Para akong nakawala sa pagkakakadena. Parehas kami ng pinapasukan ni Flora, pero iba ang kursong kinuha niya.
Hindi ako nahirapang magkaroon ng mga bagong kaibigan, Papa Dudut. At sa pagdaan ng mga araw, may isa akong malapit na kaibigan na tila ba nagkaroon ng espesyal na puwang sa aking puso. Si Liam. Simpleng tao lang si Liam, pero kumpara sa nakakarami sa amin ay medyo mas angat ang kanilang pamumuhay. Matalino pero may good sense of humor si Liam. Minsan, Joanna, sumama ka naman sa amin sa isawan, oh. Lagi ka na lang hindi pwede, eh. Minsan sabi nito. Sige, basta ba libre mo, eh. Sagot ko. Yun lang pala, eh. Hindi mo naman siguro papakyawin yung tinda dun, oh. O bukas, kain tayo, ah. Sabi ni Liam. Oo, sige. Makulit ka, eh. Gusto mo lang akong i-date sa isawan pa. Pabiro kong sabi. Wow, ikaw ata ang may pagnanasa sa akin, eh. Patukso niyang sabi. Wow, ayos, ah. Tipid kong sagot. Ako na nga ang sagot sa pagkain. Katawan ko pa ang pagnanasaan mo. Ano ba naman yan? This world is unfair. Pag-arte ni Liam. Unggoy, kung ano-ano mga sinasabi mo, eh. Sige na, uwi na ako. Ay na si Flora. Nakangiti kong sagot. Hello, gorgeous. Bati ni Liam kay Flora. Hello, man of dreams. Bolang sagot naman ni Flora. Bagay kayong magsama. Parehas kayong mahilig mag-ilusyon at mambola. Nakaismid kong singit. Goodbye, man of dreams. Nagsiselos na si Simang. Sabi ni Flora. Sino si Simang? Tanong ko. Ikaw. Nakangiting sagot ni Flora habang pinipigilan ni Liam ang kanyang tawa. Kinabukasan ay natuloy ang date namin ni Liam sa isawan. Order ka na ng gusto mo, Joe. Ako na ang bahala sa payment. Sabi ni Liam nang makitang medyo asiwa ako sa pagpili ng bibilhin. Hindi yung payment ang iniisip ko, eh. Para kasing lahat gusto ko. Pabiro kong sabi. Sige lang, Joe. Sabi ni Liam. Matapos maluto ang mga order namin ni Liam ay umupo kami sa isa sa mga upuan. Joe, kwentuhan mo naman ako. Sabi ni Liam. Wow, anong tingin mo sa akin? Nanay mo. Sagot ko. Ang ibig kong sabihin, kwentuhan mo ko about yourself. Nakangiting sabi ni Liam. Well, may kuya ako, si Kuya Jimmy. Napakabait niya at mapagmahal. Siya ang nagpapaaral sa akin. Iniwang kami ng nanay ko noong 6 na taong gulang pa lamang ako. And it turns out na sumama pala siya sa isang lalaking may asawa. Naging lasenggero ang tatay ko kaya madalas niya kaming bugbugin. Pagkukwento ko. Wow, ang galing, sabi ni Liam. Ang galing? Anong magaling doon? Medyo inis kong tanong. Look at you, Joe. Ang dami mo ng pinagdaanan but you remain to be strong. Ang galing lang ni God. Sabi ni Liam. Oo, Papa Dudut. Dumating na pala ako sa puntong kino-question ko na ang existence ng Diyos at ang kagalingan at kabutihan niya. Masyado na po bang mabigat ang sharing ko sa inyo? Tanong ko sa aking mga tagapakinig sa function hall. At lahat sila ay tumango habang ang iba naman ay maluha-luha na. Sige po, break muna tayo. 5 minutes then we'll be back, sabi ko. Okay ka pa, Joe? Tanong ni Kuya Jimmy. Oo nga, Joe. Heto tubig, oh, sabi ni Flora. Opo, Papa Dudut, nagbunga ang panliligaw ni Flora kay Kuya Jimmy. Simula ng graduation namin sa high school ay madalas nang magtanong si Flora tungkol kay Kuya Jimmy. May mga panahon pa nga ang sinusulatan niya ito. Grabe, Flora, seryoso ka sa ginagawa mo para kay Kuya? Minsan kong natanong sa kanya. Oo naman, friend. True love ito. Ayaw mo? Sabi ni Flora. Hindi naman sa ganon, sabi ko. Buti naman kasi kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Pabirong pagtataray ni Flora. Noong una ay asiwa si Kuya Jimmy sa mga ginagawa ni Flora sa kanya tulad ng madalas na pagkapit sa kanyang braso o di naman kaya ay pagpapakyut nito. Joe,
May problema bang kaibigan mo? Minsang natanong ni Kuya Jimmy. Oo kuya, sa utak. Sabay tawa namin ni Kuya. Pero hindi talaga nagpapigil si Flora sa panliligaw kay Kuya Jimmy hanggang sa isang araw ay na-realize na lang ni Kuya Jimmy na gusto na rin niya si Flora. Yes, so tayo na. Pagtitili ni Flora. Oo nga tayo na, sagot naman ni Kuya Jimmy. Nakita ko ang saya sa mga mata ni Flora at Kuya Jimmy ng araw na iyon. Isang pag-ibig na hindi mo akalaing mabubuo sa magulong mundo na aming ginagalawan. College na kami noon papadudot ng maging magkasintahan sina Kuya Jimmy at Flora. Buti pa si Flora, no? Nakuha na ang gusto niya. Sabi ni Liam nang minsan kaming magkasama sa kantin. Naku, katakot-takot nakakornehan naman ang ginagawa ni Bakla para makuha ang matamis na oo ni Kuya Jimmy. Nakakatawa at nakakatuwa, sabi ko. Kailan kaya magiging tayo? Tanong ni Liam. Ano? Gulat kong tanong. Kailan kaya magiging tayo? Sabi ulit niya. Paano magiging tayo kung hindi ka naman nanliligaw? Inis kong sabi. Wow! Hindi pa ba obvious na panliligaw yung hinahatid kita sa inyo at madalas kitang ilibre sa isawan at wala akong ibang babaeng pinapaligiran kundi ikaw? Sunod-sunod na sabi ni Liam. Sorry naman. Ayaw ko kasi mag-assume eh. Sana sinabi mo, no? Buwisit kong sagot. O ngayon, sinabi ko na. Kailan mo naman ako sasagutin? Nakangiting tanong ni Liam. Ayos pwede mag-isip muna ako, sabi ko. Oo naman, sige take your time. Matamlay na sabi ni Liam. Napaka-inggitero mo, o sige na nga, tayo na, nakakainis, sabi ko. Ha? Pagtataka ni Liam. Sabi ko tayo na, ayaw mo pa, tanong ko. Wala nang nasambit pa si Liam ng oras na iyon. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Unti-unti na nagkaroon ng masasayang pangyayari ang buhay ko, Papa Dudut. Lalo na nang tanggapin ko sa buhay ko si Liam. And for once, nagpasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya si Liam para magbigay ng buhay sa matamlay kong mundo. Hindi sang-ayon si tatay sa relasyon namin ni Liam. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa sasabihin ni tatay? Minsang natanong ni Kuya Jimmy. Oo nga friend, ang tanong ay happy ka ba kay Liam? Singit ni Flora. Sobra friend, biglang naging masaya ang buhay ko eh. Parang nagkaroon ako ng reason para gumising araw-araw. Madamdaming kong tugon. So nun tayong dalawa pa hindi ka masaya. Pag-iinarte ni Kuya Jimmy. Huwag ka nga sumingit kuya, eksena ko to natatawa kong sagot. Magkapatid nga kayo, parehas kayong abnormal, sabi ni Flora. Wow, nakakaya naman sa'yo, ang ayos ng utak mo sagot ko. Naman, tumatawang sagot ni Flora. Hindi ko malilimutan ang sem break noong ako ay nasa 2 taon sa kolehiyo. Ipinagdiwang namin ang 1 taon ng aming pagsasama ni Liam. Nagsimba kami at pagkatapos ay kumain sa isang fast food chain. Nagustuhan din namin ang isang pelikula na showing noon sa mall, kaya nanood na rin kami. Salamat Liam, sabi ko noong ihatid ako ni Liam sa bahay. Mahal kita Joanna, hindi ka dapat magpasalamat dahil hangad kong lumigaya ka, sagot ni Liam. Hinalikan ko si Liam sa pisngi at umalis na siya. Pagpasok ko sa bahay ay naroon ng tatay Jimeno. Lasing. Tay, mano po, sabi ko sabay abot sa kamay ni tatay para magmano. Nagulat na lamang ako nang bigla akong hilahin ng tatay papalapit sa kanya. Napaupo ako sa kandungan ng tatay. Joanna, pabulong na sabi ni tatay nang ilapit niya ang kanyang bibig sa aking kaliwang tenga. Tay, ano pong kailangan nyo?
Sabi ko habang pilit na inilalayo ang mukha ni tatay sa akin. Lasing na po kayo, tay. Mag-iinit po ako ng tubig para makapagkape po kayo. Sabi ko habang nangangatog sa takot. Joanna, lumaki kang maganda at sexy. Bakit mo sasayangin ng buhay mo sa lalaking yon? Patuloy na bulong ni tatay. Tay, lasing po kayo. At saka hindi na po ako komportable. Sabi ko, sayang naman yung katawan mo, Joanna, kung hindi magagamit ng maayos. Maganda ka. Huwag mong sayangin ang kabuuan mo. Patuloy na pagbulong ni tatay. Tay, tama na po, sabi ko. May magagawa ka ba kung ayaw ko ha, anak? Sabi ng tatay. Tay, tama na po, sabi ko habang para ba akong nauupos na kandila. Tay, sisigaw ako kapag hindi po kayo tumigil, sabi ko. Subukan mo. Kayang-kaya kitang patayin dito, anak. Mahinahon na bulong ni tatay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niyang iyon. Ano po bang gusto ninyo, tay? Matapang kong tanong. Basta huwag ka nalang kumontra at huwag kang maingay. Ako nang bahala sa'yo. Patuloy na pagbulong ni tatay habang pinapadulas ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan. Sa isang iglap ay gumuho ang unti-unti ko nang nabubuong kinabukasan. At muli ay binalot ang mundo ko ng kadiliman. Hindi lamang isang beses nangyari ang ganong pangyayari, Papa Dudut. Natakot akong sabihin kay Kuya Jimmy dahil sabi ng tatay ay papatayin daw niya si Kuya kapag nagsumbong ako. Hindi ko rin masabi sa iba kong kaibigan dahil hiyang-hiya ako. Nababoy ang aking pagkatao, Papa Dudut. Ang mapait dito ay sarili kong ama ang bumaboy at lumapastangan sa pagkatao ko. Joanna, tumingin ka sa akin. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Flora. Wala, Flora. Okay naman ako. Nauutal kong sabi. Nagsisinungaling ka. Best friend mo ako, kilala kita. Pwede mo ako mapagkatiwalaan. Kahit kay Kuya Jimmy mo, hindi ko sasabihin. Ano ang problema? Ulit niya. Napayakap na lang ako kay Flora habang humahagulhol. Hindi ko magawang sabihin sa kanya, Papa Dudut, ayaw ko kasi siyang mapahamak. Nawala ako sa landas noon, Papa Dudut. Laking gulat na mga kakilala ko nang pagbalik namin sa eskwelahan ay ibang Joanna na ang nakita nila. Joanna, anong nangyari sa'yo? Ang kapal ng makeup mo, sabi ng isa kong kaklasing babae. Wow, Joanna, ang sexy mo pala ha. Swerte naman ni Liam sa'yo. Panunokso ng isang lalaki kong kakilala habang nasa umpukan kami. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa aking braso. Jo, mag-usap tayo, sabi ni Liam. Lumayo kami sa umpukan ng mga lalaking kinakabilangan ko. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ano bang problema ninyo? Gusto ko lang ibahin ang image ko. Sayang naman ang kagandahan ko kung itatago ko lang, hindi ba? Pagtataray ko. Mahal na mahal ko si Liam, pero kailangan ko siyang talikuran. Yon ang makakabuti para sa kanya. Friend, pwede bang dito na lang ako tumira? Tanong ko kay Flora. Kung ititigil mo yung mga kalokohan mo sa katawan mo, oo, pwedeng pwede. Mataray niyang sagot. Gusto ko ng mais, Kuya Jimmy. Minsan lambing ko kay Kuya Jimmy. Oy, Joanna, nahihilig ka sa pagkain ha? Tumataba ka na. Sita ni Flora. Grabe ka naman makataba, friend, sabi ko. O sige na, wag na kayong magtalo. Bibili muna ako ng mais. Ikaw, mahal, may gusto ka? Tanong ni Kuya Jimmy kay Flora. Wala na, mahal. Mag-iingat ka, sagot ni Flora. Joanna, sumagot ka ng maayos sa akin.
Seryosong sabi ni Flora. Buntis ka ba? Tanong niya. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Sagot ko. Joanna, kailan ka huling nagkaroon? Sabi ni Flora. Hindi ko matandaan, parang pangalawang buwan na ngayon sabi ko. Gosh, Jo, bibili tayo ng pregnancy test kit. I need to be sure na hindi ka buntis. Pag-aalala ni Flora. Napakapraning mo, Flora. Tumataba lang ako. Sabi ko kay Flora habang hinihintay ang result ng pregnancy test. Manahimik ka dyan. Eto, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Mataray na tanong ni Flora. Negative, sagot ko. Sino ang ama niyan, Jo? Tanong niya. Wait lang, naguguluhan ako. Buntis ako? Tanong ko. Oo, yan ang ipinapakita dyan. Sagot niya. Baka naman hindi yan reliable, friend. Sabi ko. Sa doktor tayo kumonsulta, gusto mo? Hamon ni Flora. Para bang umikot ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi imposibleng tama ang pregnancy test, pero sino ang ama? Mas lalo pang umikot ang mundo ko nang maisip ko na posible, napaka-posibleng si tatay ang ama ng aking dinadala. Joanna, magsalita ka sa akin. Sino ang ama niyan? Tanong ni Kuya Jimmy. Si Tatay Jimeno. Sagot ko. Si Tatay? Ulit ni Kuya Jimmy. Hindi lang isang beses, Kuya. Maraming beses niyang ginawa. Sagot ko. Bakit hindi ka nagsabi agad? Bakit hinayaan mong ulit-ulitin? Nanggigigil na tanong ni Kuya. Papatayin ka daw niya kapag nagsumbong ako, Kuya Natatakot ako. Naiiyak kong sagot. Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya Jimmy. Kasalanan ko to, Jo Kung hindi kita iniwan sa piling ni tatay. Pero hindi ko inisip na gagawin niya yun Napaka walang hiya niya. Umiiyak na sabi ni Kuya Jimmy. Pero walang kasalanan ng bata, Jo. Sabi ni Flora. Tutulungan ka naming itaguyod siya. Paglabas namin ng ospital ay binantayan ako ni Flora sa bahay. Hindi siya umaalis hanggat hindi siya siguradong okay na akong mag-isa. Sige na, Flora. Okay lang ako. Pumasok ka na. Sabi ko isang araw. Sigurado ka ba, Jo? Baka mahina ka pa. Tanong ni Flora. Kayang-kaya ko na. Huwag kang mag-alala. At kinalingguhan po noon ay ang unang pagkakataon na makasali po ako sa gathering na ito. Noong una, hindi po ako kumbinsido na ito ang makakasagot sa mga problema ko sa buhay. Pero salamat kay Kuya Jimmy, kay Flora at kay Liam, narito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking kwento. Pagsasalaysay ko sa harapan ng isang religious crowd. Si Liam, dito ko pa siya nakitang muli sa function hall na ito. Sabi ko, Jo, makakabuti sa'yo itong mga gathering. Gagaan ang pakiramdam mo, sabi ni Kuya Jimmy. Kuya, paano mo ba nalaman yung mga ganitong kalokohan? Tanong ko. Si Liam, sagot ni Kuya. Napatingin ako kay Kuya Jimmy na mulat ang mata dahil sa pagkakagulat. Kuya Jimmy, andito na pala kayo, sabi ng isang pamilyar na boses. Joanna, kumusta ka na? Tanong niya sa akin habang sinusubukang makipagkamay. Kuya, iuwi mo na ako, sabi ko. Joanna, please, bigyan mo ng pagkakataon ng gathering na ito. Wala namang mawawala sa'yo, sabi ni Liam. Pagtalikod ni Liam ay may anong kakaibang tuwa sa aking puso. Si Liam ang lalaki minahal ko pero hindi tama ang panahon ng pag-ibig namin noon. Paano pa ngayon? Jo, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Liam.
matapos ang gathering. Ano yun, Liam? Sabi ko. Alam ko na ang buong istorya. Aaminin ko, nabalot ako ng galit para sa iyo noon pero saglit lang yon. Itinapon ko rin kaagad ang galit na yon. Mahal kita, Joe, at hindi yun nagbabago hanggang ngayon. Sabi ni Liam. Liam, hindi ko kailangan ng awa. Kakayanin ko to. Hindi ako nararapat para sa'yo. Kung alam mo na ang buong istorya, dapat alam mo nang hindi na pwedeng maging tayo. Sabi ko. Bakit hindi, Joe? Dahil sa nakaraan mo? Dahil sa bata dyan sa sinapupunan mo? Hindi yun sapat para mawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pagpapaliwanag ni Liam. Joe, please be my girlfriend at pinapangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan pati ang bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Liam, maraming salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal rin kita. I am sorry dahil nasaktan kita. Sabi ko. Magsimula tayo, Joe. Ikaw, ako, ang bata at ang Panginoon. Sabi niya. 5 taon na kaming magulang ni Liam Papadudot. At hindi ako nagkamali sa pagkakakilala sa kanya. Patuloy niya akong inakay papalapit sa Panginoon. Ang tatay Jimeno po ay inuwi na sa probinsya ng kanyang mga kapatid. Wala po akong balita tungkol sa kanya. Lumalaking gwapo ang anak kong si Aris. May hawigan man siya kay tatay, nagiging kamukha na siya ni Liam. Tunay na marunong ang Diyos, Papa Dudut. Sa isang iglap ay para bang may isang kumpas na bumago sa buhay ko. Naligaw ako ng landas pero pinili kong talikuran ng masakit kong nakaraan para mabuhay ng maayos sa kasalukuyan. At sa patnubay ng Panginoon, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Napahiya ako, Papa Dudut. Meron palang Diyos. Hindi lang ako marunong humiling ng maayos. Hindi lang rin ako nagtitiwala na more than anyone else, tanging siya lang ang nakakaalam ng takbo ng aking buhay. Maraming salamat, Papa Dudut, at nawa ay may naibahagi naman akong magandang aral sa inyong mga tagapakinig. Ipagdarasal ko po ang tuluyang pagiging successful ng inyong programa. Nagmamahal, ang inyong kabarangay, Joanna. Mga kabarangay, hindi madali ang dinanas ni Joanna. Matinding unos ang tumama sa kanya, pero nang nag-decide siyang ilapit sa Panginoon, lahat ng kanyang pagsubok sa buhay, nalampasan niya ang mga iyon. Nakita na rin niya ang tunay niyang pag-ibig sa katauhan ni Liam, ang lalaking ibinigay sa kanya ng Diyos para samahan siya sa kanyang pagtanda. At ang pinakamagandang parte ng kanyang buhay ay binuksan niyang muli ang kanyang puso sa tunay na pagmamahal sa ating Panginoon, kasunod ng kanyang pagpapatawad sa taong nanakit sa kanya. Hangad ko, Joanna, na magkaroon ka pa ng mas magandang buhay kapiling ng iyong si Aris, ni Liam at ng iyong pang binubuong pamilya. Para po sa inyong mga liham, mga kabarangay, maaari po kayong mag-email sa bls971@yahoo.com o kaya naman ay follow me on Twitter at Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating programa, ganoon din po sa mga tumangkilik ng aking librong Dear Papa Dudut. Maganda po ay magkaroon po kayo ng Dear Papa Dudut sapagkat masusundan pa ito ng ibang libro, kaya maganda ay makakolekta po ninyo ang lahat ng mga series. Pwede po kayo makakuha ng kopya ng on-air Dear Papa Dudut sa mga bookstores nationwide. Grab a copy now at ma-inspire sa mga kwentong nakasulat po sa aking libro. Sa mga naka-online at nagustuhan ng ating kwento, don't forget #Barangay Love Stories. Hanggang sa muli mga kapuso, ako si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1.
Barangay Love Stories. Isang sembrik na hindi malilimutan. Sa isang iglap ay nasira ang mga pangarap ni Joanna. Mas matindi pa ang pangyayaring ito kaysa sa pag-iwan sa kanila ni Nanay Nelia noong bata pa lamang siya at ang kanyang kuya Jimmy. Naligaw siya ng landas. Kahit ang kasintahan niyang si Liam ay tinalikuran niya. Ngunit sadyang marunong ang Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may parabang isang kumpas na bumago sa masaklap na tadhana ni Joanna. At ito ang nagdulot sa kanya upang buksan muli ang kanyang puso sa isang tunay na pag-ibig. Samahan ninyo ako mga kabarangay sa isang lamang storya ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa inyong paboritong Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, isang pinagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng Barangay Love Stories. Nakakatuwa po marinig ang mga story ng buhay ng ating mga kabarangay na kinapupulutan ng inspirasyon at aral. Napagpasyasahan ko pong sumulat sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang napakagandang himala na nangyari sa aking buhay. Noong mga panahon na akala ko ay tinatahak ko ang nararapat na landas para sa mga tulad kong pinagkaitan ng swerte, may mga taong ibinigay ang Diyos para akayin ako sa tamang landas. Opo, Papa Dudut. Tulad marahil ng marami sa inyong mga tagapakinig, dumating ako sa point na sumuko na ako sa paglaban sa mga hamon ng buhay. Bakit ko pa kakalabanin ng Diyos na tuwang-tuwa sa tuwing pahihirapan niya ako? Madalas kong tanong sa aking sarili. Sa mahabang panahon, Papa Dudut, isang malaking kalokohan na para sa akin ang kasabihang habang may buhay, may pag-asa. At ayaw ko nang dumating ang bawat umaga dahil alam kong magiging isang mahabang araw lang yon para sa akin. Marahil ang isa sa mga fulfilling day ng aking buhay. Yan ang nasabi ko habang nag-aayos sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon, sasariwain ko ang aking nakaraan na may saya sa aking puso. Pagpapatuloy ko. Jo, ready ka na? Tanong ni Kuya Jimmy. Ready na kuya. Do you think magagawa ko ng maayos ang task ko ngayon? Tanong ko. Maging totoo ka lang, Jo. Tandaan mo, hindi ka mapipili kung hindi makabuluhan ang ibabahagi mo ngayon. Sabi ni Kuya habang palabas kami ng bahay. Salamat Kuya. Nakangiti kong sabi sabay hilig sa kanyang balikat. At noon ay nagsimulang bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari sa aking buhay. Jo, ano ka ba naman? Pagsasayang lang isablay ka pa. Madalas nasambit ni Kuya Jimmy sa tuwing masusunog ko ang sinaing. Napaka-inutil na nga ni tatay, pati ba naman ikaw? Galing ako sa trabaho pagod sa biyahe, tapos eto. Lahat na lang ba dapat ako ang gumagawa? Kapag ako napuno, ilalayasan ko talaga kayo. Paglilitan niya ni Kuya. Pasensya na po Kuya, ginawa ko po kasi yung project ko Pasahan na po kasi bukas. Minsan kong sagot. Madalas akong mataraya ni Kuya Jimmy pero alam kong dahil lang yon sa pagkapagod niya, hindi lamang sa trabaho kundi pati sa buhay na meron kami. Huwaran siyang panganay na kapatid. Ginagampanan niya ang role na dapat ay si Tatay Jimeno ang gumagawa nang iwanan niya kami ni Nanay Nelia. Sa murang edad ay naging responsableng anak at kapatid si Kuya Jimmy. 6 na taon pa lamang ako noon, Papa Dudut. Nang isang umaga paggising ko ay nakita ko si tatay na nakadungaw sa bintana habang umiiyak. Sa tabi niya ay 3 bote ng alak. Pagbangon ko ay siya namang tawag sa akin ni Kuya Jimmy para mag-agahan. Nasaan ang nanay Kuya? Tanong ko. Umalis na ang nanay Jo. Hindi mo pa maintindihan ang mga bagay-bagay kaya kumain ka na lang dyan. Baka mahuli ka sa eskwelahan. Sagot ni Kuya. Simula noon ay hindi ko na nakita si nanay. Hindi na rin ako nagtanong pang muli ng patungkol sa kanya at sa kanyang pag-alis. Nagpatuloy ang buhay namin habang nakatira sa munting bahay kung saan ay tabi-tabi na kaming matulog ni na tatay.
Natapwat iniwang kami ni Nanay Nelia, sinubukan namin ni Kuya na maging masaya sa simpleng buhay na meron kami noon. Pagdating namin sa function hall ay handa na ang lahat. Good morning, Joanna, Jimmy, pagbate ni Brother Ed. Good morning po, brother. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin na mag-talk ngayon. Sagot ko. Ready ka na ba, Joanna? Anytime pwede na tayong magsimula, sabi ni Brother Ed. Go na tayo, brother. Excited na po ako, sagot ko. At sinimulan ko na ang aking pagbabahagi. Jimmy, bilhan mo pa nga ako ng maiinom sa tindahan. Bilis! Madalas na linya ni tatay kay kuya. Tay, wala na po tayong bigas. Baka po pwedeng yun na lang muna ang bilhin natin. Gutom na rin si Joe Minsang sagot ni kuya. Halika dito, Jim. Pabulong na sabi ng tatay. Anong mas mahalaga sa'yo? Ang makakain ng kapatid mo o ang hindi kita mabugbog? Tanong ng tatay. Hindi na kumibo si Kuya Jimmy. Pagbalik nito ay may dala siyang alak at patago niyang inabot sa akin ng plastic na may lamang pinaghalong kanin at ulam. Hati na lang tayo dyan, Joe, ha? Bigay ni Manang Rosa. Pabulong na sabi ni Kuya. Ibibigay ko muna kay tatay ito tapos kain tayo, ha? Nakangiting sabi ni Kuya Jimmy. Naging ganito ang buhay naming magkapatid. Madalas na lasing si tatay kaya madalas din kaming nabubugbog ni Kuya Jimmy. Pero dahil dito ay naging matatag ang samahan naming magkapatid. At kahit hirap na hirap kami sa buhay, alam kong may patutunguhan kami ni Kuya Jimmy kung patuloy kaming magtutulungan. Marami nagmamalasakit sa aming magkapatid. At makakaahon rin kami sa hirap kung patuloy lang naming aakayin ang bawat isa. Jo, may trabaho na ako pero stayin ako kaya kailangan kitang iwan dito. Bukas sasama na ako kay Manong Ido, sabi ni Kuya Jimmy pag uwi ko mula sa eskwela. Pero kuya, paano ako? Isama mo na lang ako kung saan ka pupunta. Pagmamakaawa ko. Joanna, magpapatuloy ka lang mag-aral. Kaya ako ito gagawin para makapagtapos ka. Masyadong maliit ang kinikita ko sa pagkakargador Kapag sinwerte ako, kukunin kita. Pero sa ngayon, tiis ka muna dito, sabi ni Kuya Jimmy. Alam kong hindi tama pero hindi ako natuwa sa desisyong iyon ni Kuya Jimmy. Para bang gusto lang niya akong iwan sa impyernong parehas naming kinakalagyan noon. Pero hindi ko siya napigilan. Umalis pa rin siya papadudot at nagpatuloy ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Hindi ako mahilig makipaghalubilo sa aking mga kaklase papadudot dahil focus ako sa aking pag-aaral. Alam mo, friend, sayang yung beauty mo Minsang sabi ni Flora. Ano bang beauty ang sinasabi mo dyan? Sagot ko habang sinasagutan ang essay homework namin. Kung marami lang nagkakagusto sa akin tulad sa iyo nako, ang rami ko ng boylets. Pagbibiro ni Flora. Tinigil ko ang aking pagsusulat at humarap kay Flora. Friend, maganda ka. Ako nga itong hindi marunong pumorma sabi ko. Maraming nagsasabing simple ang aking kagandahan. At hindi tulad ng ibang high school students sa aming eskwelahan, hindi ako mahilig maglagay ng makeup at magsuot ng mga sexy na suotin papadudot. Marami nga nag-aakalang tomboy ako Joanna, tawag ng maldita kong kaklase na si Eden. Anong problema? Tanong ko. Napakalandi mo, balak mo pang agawin sa akin si Francis. Patuloy na pagsigaw nito. Alam mo, wala akong pakialam sa inyo ni Francis at mas marami akong makabuluhan na dapat kong gawin kaysa mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Sagot ko sabay talikod sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo, sigaw ni Eden. Muli ko siyang hinarap. Huwag mong idamay dito ang nanay ko, gigil kong sabi. Bakit? Ayaw mong malaman ng iba na sumama ang nanay mo sa may asawa? Ang matindi, ninong mo pa sa binyag. Ikinakahiya mo na iniwan kayo ng nanay mo dahil malandi siya.
paghahamon ni Eden. Mas nilapit ko pa ang mukha ko sa kanya. Hindi ko alam yung kwentong iniimbento mo, pero kung sakali mang totoo, hindi ako tulad niya at hindi ako papatol sa kababawan mo. Sagot ko sabay talikod at lakad papalayo. Nang gabing iyon, Papa Dudut, ay hindi ko mapigil ang isipin ang mga sinabi ni Eden. Ipinagpalit kami ni nanay sa isang may asawa. Pinabayaan niya kami sa piling ni tatay para sa sarili niyang kaligayahan. Tanong ko sa aking isipan. Nang gabing iyon, Papa Dudut, ay hindi ko magawang umiyak. Mas nanaig ang galit ko kay Nanay Nelia. Dahil sa'yo, kaya ako naghihirap ng ganito. Dahil sa pagiging makasarili mo. Sa isip-isip ko. Iniwan ako ni Kuya Jimmy para sa mas maayos na trabaho. At iniwan ako ni Nanay para sa mas maayos na buhay. Ngayon, nag-iisa na lamang ako. Sa pagtungtong ko ng high school ay mas napapadalas ang pagkagalit sa akin ni tatay. Kalimitan kasi ay kina Flora na ako dumidiretso matapos ang klase. Si Flora ang naging matalik kong kaibigan simula noong grade 2. Mabait siya at ang kanyang mga magulang. Joanna, huwag kang mahihiyang pumunta sa bahay ha. Parang anak ka na rin namin. Minsan sabi ni Manang Caridad, nanay ni Flora. Oo nga, Joanna. At kapag sinaktan ka pa ulit ng tatay mo sabihin mo sa amin at irereklamo natin yan sa barangay. Sambit naman ang tatay niyang si Mang Horacio. Naku friend, kung akong masusunod ipapabugbog ko yang si Mang Jimeno. Isang beses lang, makaganti ka lang sa mga pagmamalupit niya sa'yo. Pabulong na sabi ni Flora sa akin. Puro kakalokohan, Flora. Kaya pinapalayo na ako ni tatay sa'yo Maldita ka kasi. Natatawa kong sagot. Palabiro si Flora, Papa Dudut. Kaya rin mas pinili kong makasama siya kahit kagagalitan ako ng tatay ay dahil nalilimutan ko ang masaklap kong katayuan dahil sa masayang disposisyon niya. Blessing ang pamilya ni Flora sa akin, Papa Dudut. Nang iwanan ako ni Kuya Jimmy ay silang nagsilbing sandalan ko. Hindi ko malilimutan ang pagmamalasakit nila sa akin. Joanna, bakit ginagabi ka? Saan ka naman nagpunta? Galit na tanong ni tatay. Mano po tay? Pasensya na po. May tinapos po kaming project ni Flora. Sagot ko habang tinitingnan ko kung may pagkain ba sa aming kusina para kay tatay. Flora naman hindi ba sabi ko sa'yo tigil-tigilan mo na yung pagsama mo sa kanya? Napakaarte ng batang yan. Hindi ako magugulat kung isang araw mababalitaan ko na lang na buntis yan. Paglilitaan niya ni tatay. Mahilig pong mag-ayos si Flora, pero hindi naman po siya ganong klase ng babae. May pangarap po siya sa buhay at hindi po siya tulad ni nanay na mas piniling sumama sa may asawa. Nagulat ako sa aking mga sinabi. Hindi ko inaasahang lalabas yon sa akin. At naramdaman ko na lamang ang mabigat na kamay ni tatay sa aking mukha. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo ha. Hindi mo alam ang buong pangyayari kaya huwag mo siyang husgahan. Sabi ng tatay habang patuloy akong hinahampas. Tinamaan ako sa braso, sa muka, sa ulo ng mga hampas niya pero sadyang naging manhid na ako, Papa Dudut. Dahil sa aking pagsalag marahil ay lalong nag-init ang ulo ni tatay kaya kinuha niya ang walis tambo at iyon ang ginamit niyang pampalo sa akin. Kung saan niya ako tinamaan pero hindi ako natinag. Hinayaan ko siyang mapagod, Papa Dudut. Nang matapos siya, humiga na ako para matulog. Tumutulo ang luha ko noon pero hindi ako umiiyak. Over the years ay natutunan kong pigilan ang matinding emosyon. Ang lagi ko na lang iniisip sa tuwing matatapos akong sakta ni tatay ay makakagraduate rin ako. Kukunin ako ni Kuya Jimmy at tuluyan na kaming lalayo sa kanya. Iiwanan namin siya tulad ng ginawa sa kanya ng nanay. Dumating na ang araw ng pinakahihintay namin, Papa Dudut. Ang araw ng aking pagtatapos sa high school. Matutuwa ang kuya mo, friend. Darating daw ba siya? Tanong ni Flora.
Hindi siya nagsabi pero sana makauwi si kuya. Miss ko na rin siya Sagot ko. Paano kung hindi siya dumating, si Kuya Jimmy? Sino ang aakyat sa stage kasama mo? Tanong niya. Si Mang Horacio na lang o si Aling Caridad. Alam mo namang ampun niyo ko Pabiro kong sagot. Hindi ko sinabi kay tatay na graduation ko na. Ayaw ko rin naman talagang pumunta siya at ayaw kong mapahiya sa aking graduation. Sana nga dumating si Kuya Jimmy mo. Sayang naman ang makeup ko Pabirong sabi ni Flora. Sabi ko na nga tamang landi ka kay Kuya Jimmy. Natatawa kong sabi. Ang gwapo kaya ni Kuya Jimmy at mabait pa. At subukan mong sabihin sa kanya, ako ang magdadala sa'yo kay Mang Jimeno para mabugbog ka. Pabirong pagmamaldita ni Flora. Jo, isang pamilyar na boses ang narinig ko bago pa man kami pumwesto sa aming upuan. Kuya? At paglingon ko ay nakita ko si Kuya Jimmy. Kuya, buti nakarating ka. Sabay yakap ko kay Kuya Jimmy. Pwede ba naman ako mawala? Sinumpa mo ko kung ginawa ko yun. Pabirong sagot ni Kuya. Nasaan ang tatay? Tanong niya. Kuya, kasi... Kuya, Flora po, naalala mo po ako? At biglang sumingit si Flora sa pagkakataong hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Kuya. Oo naman, Flora. Nababanggit din sa akin ni Joe ang kabutihan ninyo ng mga magulang mo sa kanya. Maraming salamat ha. Sagot ni Kuya. Ay, walang anuman po yun, Kuya. Kapatid na nga po ang turing ko dyan kay Joe Buti po nakarating kayo. Pagpapatuloy ni Flora habang iniipit ang buhok niya sa kanyang kanang tenga. Hindi pwedeng hindi ako dumating. Isusumpa ako nitong si Joanna Pabirong sabi ni Kuya Jimmy. Jo, nasaan ang tatay? Biglang baling niya sa akin. Pero bago pa man ako makapagsalita, naku Kuya Jimmy, hindi po niya sinabihan si Mang Jimeno. Singit ni Flora. Hindi na nagtanong pa si Kuya Jimmy, marahil ay alam na kasi niya ang sagot. Pagdating sa bahay ay inayos na namin ang pansit, tinapay at ilang pang pagkain na dala ni Kuya Jimmy. Wala ang tatay pagdating namin sa bahay, kaya naman kumain na kami. Kuya, isasama mo na ba ako? Tanong ko. Pwede naman, Joe. Kaya lang paano si tatay? Alinlangan ni Kuya. Kaya na niya ang sarili niya. Lagi lang naman niya ako sinasaktan Sagot ko. Pasensya ka na, Joe ha. Alam kong mahirap na iwan ka dito kaso hindi pa ako sigurado sa magiging buhay ko kaya hindi rin kita naisama. Sabi ni Kuya. Okay lang, Kuya. Isasama mo naman ako ngayon, di ba? Sagot ko. Gusto ko sanang makapagtapos ka ng kolehiyo Sabi ni Kuya Jimmy. Joanna, ikuha mo ako ng maiinom sa tindahan. Papasok pa lamang ng bahay ay galit na ang tono ni tatay. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita niya ang Kuya Jimmy. Oh, anong ginagawa mo dito, Jimmy? Gulat na tanong ni tatay. Napadalaw lang, tay. Nakahingi kasi ako ng bakasyon sa amo ko Sagot ni Kuya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at mabibilhan mo ko ng maiinom. Alam mo na, wala naman kasi ako aasahan dito sa kapatid mo Sabay turo sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon, Papa Dudot. Akala ko matatapos na ang paghihirap ko pero hindi pa rin pala. Akala ko iiwanan ko na ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Pero kung tutusin maswerte pa ako dahil kay Kuya Jimmy. Makakapag-aral ako sa kolehiyo. Okay na rin, sabi ko sa aking sarili. Ang importante ay may pag-asa pang umayos ang buhay ko. 4 na taon na lang, kayang-kaya para sa mga pangarap ko. At dumating na nga ang pasukan sa kolehiyo. For the first time, Papa Dudot, para bang nakahinga ako ng maluwag. Para akong nakawala sa pagkakakadena. Parehas kami ng pinapasukan ni Flora, pero iba ang kursong kinuha niya. Hindi ako nahirapang magkaroon ng mga bagong kaibigan, Papa Dudot.
At sa pagdaan ng mga araw, may isa akong malapit na kaibigan na tila ba nagkaroon ng espesyal na puwang sa aking puso. Si Liam. Simpleng tao lang si Liam pero kumpara sa nakakarami sa amin ay medyo mas angat ang kanilang pamumuhay. Matalino pero may good sense of humor si Liam. Minsan, Joanna, sumama ka naman sa amin sa isawan oh. Lagi ka nalang hindi pwede eh. Minsan sabi nito. Sige, basta ba libre mo eh. Sagot ko. Yun lang pala eh. Hindi mo naman siguro papakyawin yung tinda dun oh. O bukas kain tayo ah. Sabi ni Liam. Oo sige, makulit ka eh. Gusto mo lang akong i-date sa isawan pa. Pabiro kong sabi. Wow, ikaw atang may pagnanasa sa akin eh. Patukso niyang sabi. Wow, ayos ah. Tipid kong sagot. Ako na nga ang sagot sa pagkain. Katawan ko pa ang pagnanasaan mo. Ano ba naman yan? This world is unfair. Pag-arte ni Liam. Unggoy, kung ano-ano mga sinasabi mo eh. Sige na, uwi na ako. Ay na si Flora. Nakangiti kong sagot. Hello, gorgeous. Bati ni Liam kay Flora. Hello, man of dreams. Bolang sagot naman ni Flora. Bagay kayong magsama. Parehas kayong mahilig mag-ilusyon at mambola. Nakaismid kong singit. Goodbye, man of dreams. Nagsiselos na si Simang. Sabi ni Flora. Sino si Simang? Tanong ko. Ikaw, nakangiting sagot ni Flora habang pinipigilan ni Liam ang kanyang tawa. Kinabukasan ay natuloy ang date namin ni Liam sa isawan. Order ka na ng gusto mo, Joe. Ako na ang bahala sa payment. Sabi ni Liam nang makitang medyo asiwa ako sa pagpili ng bibilhin. Hindi yung payment ang iniisip ko eh. Para kasing lahat gusto ko. Pabiro kong sabi. Sige lang, Joe. Sabi ni Liam. Matapos maluto ang mga order namin ni Liam ay umupo kami sa isa sa mga upuan. Joe, kwentuhan mo naman ako. Sabi ni Liam. Wow, anong tingin mo sa akin? Nanay mo. Sagot ko. Ang ibig kong sabihin, kwentuhan mo ko about yourself. Nakangiting sabi ni Liam. Well, may kuya ako, si Kuya Jimmy. Napakabait niya at mapagmahal. Siya ang nagpapaaral sa akin. Iniwang kami ng nanay ko noong 6 na taong gulang pa lamang ako. And it turns out na sumama pala siya sa isang lalaking may asawa. Naging lasenggero ang tatay ko kaya madalas niya kaming bugbugin. Pagkukwento ko. Wow, ang galing, sabi ni Liam. Ang galing? Anong magaling doon? Medyo inis kong tanong. Look at you, Joe. Ang dami mo ng pinagdaanan but you remain to be strong. Ang galing lang ni God, sabi ni Liam. Oo, Papa Dudot. Dumating na pala ako sa puntong kino-question ko na ang existence ng Diyos at ang kagalingan at kabutihan niya. Masyado na po bang mabigat ang sharing ko sa inyo? Tanong ko sa aking mga tagapakinig sa function hall. At lahat sila ay tumango habang ang iba naman ay maluha-luha na. Sige po, break muna tayo. 5 minutes then we'll be back, sabi ko. Okay ka pa, Joe? Tanong ni Kuya Jimmy. Oo nga, Joe. Heto tubig oh, sabi ni Flora. Opo, Papa Dudot, nagbunga ang panliligaw ni Flora kay Kuya Jimmy. Simula ng graduation namin sa high school ay madalas nang magtanong si Flora tungkol kay Kuya Jimmy. May mga panahon pa ngang sinusulatan niya ito. Grabe, Flora, seryoso ka sa ginagawa mo para kay Kuya? Minsan kong natanong sa kanya. Oo naman, friend. True love ito. Ayaw mo? Sabi ni Flora. Hindi naman sa ganon, sabi ko. Buti naman kasi kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Pabiro pagtatanay ni Flora. Noong una ay asiwa si Kuya Jimmy sa mga ginagawa ni Flora sa kanya tulad ng madalas na pagkapit sa kanyang braso o di naman kaya ay pagpapakyut nito. Joe, may problema bang kaibigan mo? Minsang natanong ni Kuya Jimmy.
Oo kuya, sa utak. Sabay tawa namin ni kuya. Pero hindi talaga nagpapigil si Flora sa panliligaw kay Kuya Jimmy hanggang sa isang araw ay na-realize na lang ni Kuya Jimmy na gusto na rin niya si Flora. Yes, so tayo na. Pagtitili ni Flora. Oo nga, tayo na. Sagot naman ni Kuya Jimmy. Nakita ko ang saya sa mga mata ni Flora at Kuya Jimmy ng araw na iyon. Isang pag-ibig na hindi mo akalaing mabubuo sa magulong mundo na aming ginagalawan. College na kami noon, papadudot ng maging magkasintahan sina Kuya Jimmy at Flora. Buti pa si Flora, no? Nakuha na ang gusto niya. Sabi ni Liam nang minsan kaming magkasama sa kantin. Naku, katakot-takot nakakornehan naman ang ginagawa ni bakla para makuha ang matamis na oo ni Kuya Jimmy. Nakakatawa at nakakatuwa. Sabi ko, kailan kaya magiging tayo? Tanong ni Liam. Ano? Gulat kong tanong. Kailan kaya magiging tayo? Sabi ulit niya. Paano magiging tayo kung hindi ka naman nanliligaw? Inis kong sabi. Wow! Hindi pa ba obvious na panliligaw yung hinahatid kita sa inyo at madalas kitang ilibre sa isawan at wala akong ibang babaeng pinapaligiran kundi ikaw? Sunod-sunod na sabi ni Liam. Sorry naman. Ayaw ko kasi mag-assume eh. Sana sinabi mo, no? Buwisit kong sagot. O ngayon, sinabi ko na. Kailan mo naman ako sasagutin? Nakangiting tanong ni Liam. Ayos ah, pwede mag-isip muna ako, sabi ko. Oo naman, sige take your time. Matamlay na sabi ni Liam. Napaka-inggitero mo, o sige na nga, tayo na, nakakainis, sabi ko. Ha? Pagtataka ni Liam. Sabi ko tayo na, ayaw mo pa, tanong ko. Wala nang nasambit pa si Liam ng oras na iyon. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Unti-unti na nagkaroon ng masasayang pangyayari ang buhay ko, Papa Dudut. Lalo na nang tanggapin ko sa buhay ko si Liam. And for once, nagpasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya si Liam para magbigay ng buhay sa matamlay kong mundo. Hindi sang-ayon si tatay sa relasyon namin ni Liam. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa sasabihin ni tatay? Minsang natanong ni Kuya Jimmy. Oo nga friend, ang tanong ay happy ka ba kay Liam? Singit ni Flora. Sobra friend, biglang naging masaya ang buhay ko eh. Parang nagkaroon ako ng reason para gumising araw-araw. Madamdaming kong tugon. So nung tayong dalawa pa eh, hindi ka masaya. Pag-iinarte ni Kuya Jimmy. Huwag ka nga sumingit kuya, eksena ko to eh, natatawa kong sagot. Magkapatid nga kayo, parehas kayong abnormal, sabi ni Flora. Wow, nakakaya naman sa'yo, ang ayos ng utak mo eh, sagot ko. Naman, tumatawang sagot ni Flora. Hindi ko malilimutan ang sem break noong ako ay nasa 2 taon sa kolehiyo. Ipinagdiwang namin ang 1 taon ng aming pagsasama ni Liam. Nagsimba kami at pagkatapos ay kumain sa isang fast food chain. Nagustuhan din namin ang isang pelikula na showing noon sa mall, kaya nanood na rin kami. Salamat Liam, sabi ko noong ihatid ako ni Liam sa bahay. Mahal kita Joanna, hindi ka dapat magpasalamat dahil hangad kong lumigaya ka, sagot ni Liam. Hinalikan ko si Liam sa pisngi at umalis na siya. Pagpasok ko sa bahay ay naroon ng tatay Jimeno. Lasing. Tay, mano po? Sabi ko sabay abot sa kamay ni tatay para magmano. Nagulat na lamang ako nang bigla akong hilahin ng tatay papalapit sa kanya. Napaupo ako sa kandungan ng tatay. Joanna, pabulong na sabi ni tatay nang ilapit niya ang kanyang bibig sa aking kaliwang tenga. Tay, ano pong kailangan nyo? Sabi ko habang pilit na inilalayo ang mukha ni tatay sa akin.
lasing na po kayo, Tay. Mag-iinit po ako ng tubig para makapagkape po kayo. Sabi ko habang nangangatog sa takot. Joanna, lumaki kang maganda at sexy. Bakit mo sasayangin ang buhay mo sa lalaking yon? Patuloy na bulong ni tatay. Tay, lasing po kayo. At saka hindi na po ako komportable. Sabi ko. Sayang naman yung katawan mo, Joanna, kung hindi magagamit ng maayos. Maganda ka. Huwag mong sayangin ang kabuuan mo. Patuloy na pagbulong ni tatay. Tay, tama na po, sabi ko. May magagawa ka ba kung ayaw ko ha, anak? Sabi ng tatay. Tay, tama na po, sabi ko habang para ba akong nauupos na kandila. Tay, sisigaw ako kapag hindi po kayo tumigil, sabi ko. Subukan mo. Kayang-kaya kitang patayin dito, anak. Mahinahon na bulong ni tatay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niyang iyon. Ano po bang gusto ninyo, Tay? Matapang kong tanong. Basta huwag ka nalang kumontra at huwag kang maingay. Ako nang bahala sa'yo. Patuloy na pagbulong ni tatay habang pinapadulas ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan. Sa isang iglap ay gumuho ang unti-unti ko nang nabubuong kinabukasan. At muli ay binalot ang mundo ko ng kadiliman. Hindi lamang isang beses nangyari ang ganong pangyayari, Papa Dudut. Natakot akong sabihin kay Kuya Jimmy dahil sabi ng tatay ay papatayin daw niya si Kuya kapag nagsumbong ako. Hindi ko rin masabi sa iba kong kaibigan dahil hiyang-hiya ako. Nababoy ang aking pagkatao, Papa Dudut. Ang mapait dito ay sarili kong ama ang bumaboy at lumapastangan sa pagkatao ko. Joanna, tumingin ka sa akin. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Flora. Wala, Flora. Okay naman ako. Nauutal kong sabi. Nagsisinungaling ka. Best friend mo ako, kilala kita. Pwede mo ako mapagkatiwalaan. Kahit kay Kuya Jimmy mo, hindi ko sasabihin. Ano ang problema? Ulit niya. Napayakap na lang ako kay Flora habang humahagulhol. Hindi ko magawang sabihin sa kanya, Papa Dudut. Ayaw ko kasi siyang mapahamak. Nawala ako sa landas noon, Papa Dudut. Laking gulat na mga kakilala ko nang pagbalik namin sa eskwelahan ay ibang Joanna na ang nakita nila. Joanna, anong nangyari sa'yo? Ang kapal ng makeup mo, sabi ng isa kong kaklasing babae. Wow, Joanna, ang sexy mo pala. Swerte naman ni Liam sa'yo. Panunokso ng isang lalaki kong kakilala habang nasa umpukan kami. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa aking braso. Jo, mag-usap tayo, sabi ni Liam. Lumayo kami sa umpukan ng mga lalaking kinakabilangan ko. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ano bang problema ninyo? Gusto ko lang ibahin ang image ko. Sayang naman ang kagandahan ko kung itatago ko lang, hindi ba? Pagtataray ko. Mahal na mahal ko si Liam, pero kailangan ko siyang talikuran. Yon ang makakabuti para sa kanya. Friend, pwede bang dito na lang ako tumira? Tanong ko kay Flora. Kung ititigil mo yung mga kalokohan mo sa katawan mo, oo, pwedeng pwede. Mataray niyang sagot. Gusto ko ng mais, Kuya Jimmy. Minsan lambing ko kay Kuya Jimmy. Oy, Joanna, nahihilig ka sa pagkain ha? Tumataba ka na. Sita ni Flora. Grabe ka naman makataba, friend, sabi ko. O sige na, wag na kayong magtalo. Bibili muna ako ng mais. Ikaw, mahal, may gusto ka? Tanong ni Kuya Jimmy kay Flora. Wala na, mahal. Mag-iingat ka, sagot ni Flora. Joanna, sumagot ka ng maayos sa akin. Seryosong sabi ni Flora. Buntis ka ba? Tanong niya. Ha?
Bakit mo naman natanong yan? Sagot ko. Joanna, kailan ka huling nagkaroon? Sabi ni Flora. Hindi ko matandaan, parang pangalawang buwan na ngayon sabi ko. Gosh, Joe, bibili tayo ng pregnancy test kit. I need to be sure na hindi ka buntis. Pag-aalala ni Flora. Napakapraning mo, Flora. Tumataba lang ako. Sabi ko kay Flora habang hinihintay ang result ng pregnancy test. Manahimik ka dyan. Eto, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Mataray na tanong ni Flora. Negative, sagot ko. Sino ang ama niyan, Joe? Tanong niya. Wait lang, naguguluhan ako. Buntis ako? Tanong ko. Oo, yan ang ipinapakita dyan. Sagot niya. Baka naman hindi yan reliable friend. Sabi ko. Sa doktor tayo kumonsulta, gusto mo? Hamon ni Flora. Para bang umikot ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi imposibleng tama ang pregnancy test, pero sino ang ama? Mas lalo pang umikot ang mundo ko nang maisip ko na posible, napaka-posibleng si tatay ang ama ng aking dinadala. Joanna, magsalita ka sa akin. Sino ang ama niyan? Tanong ni Kuya Jimmy. Si Tatay Jimeno. Sagot ko. Si Tatay? Ulit ni Kuya Jimmy. Hindi lang isang beses, Kuya. Maraming beses niyang ginawa. Sagot ko. Bakit hindi ka nagsabi agad? Bakit hinayaan mong ulit-ulitin? Nanggigigil na tanong ni Kuya. Papatayin ka daw niya kapag nagsumbong ako, Kuya Natatakot ako. Naiiyak kong sagot. Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya Jimmy. Kasalanan ko to, Joe Kung hindi kita iniwan sa piling ni tatay. Pero hindi ko inisip na gagawin niya yun Napakawalang hiya niya. Umiiyak na sabi ni Kuya Jimmy. Pero walang kasalanan ng bata, Joe. Sabi ni Flora. Tutulungan ka naming itaguyod siya. Paglabas namin ng ospital ay binantayan ako ni Flora sa bahay. Hindi siya umaalis hanggat hindi siya siguradong okay na akong mag-isa. Sige na, Flora. Okay lang ako. Pumasok ka na. Sabi ko isang araw. Sigurado ka ba, Joe? Baka mahina ka pa. Tanong ni Flora. Kayang-kaya ko na. Huwag kang mag-alala. At kinalingguhan po noon ay ang unang pagkakataon na makasali po ako sa gathering na ito. Noong una, hindi po ako kumbinsido na ito ang makakasagot sa mga problema ko sa buhay. Pero salamat kay Kuya Jimmy, kay Flora at kay Liam, narito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking kwento. Pagsasalaysay ko sa harapan ng isang religious crowd,